So ayan, mag-unbox tayo ng HP printed head ng HP Smart Tank 615 series. Kasi yung printed head or cartridge niya na colored is wala nang printout yung color blue. Tsaka at the same time yung iba din medyo yung cyan medyo ano na din, blurred na din, may mga missing printout na din. So ito galing sa Shopee, bali ang price nito is almost 1.3. Siyempre may voucher tayo in-apply natin, naging 1,189 na lang. So unbox natin yan. Kaya kailangan natin palitan nito. Ito is parang cartridge, normal na cartridge lang, mga ink. Kaya lang ito double function na to. So ito yung papalitan natin ng cartridge, printed head cartridge na HP Smart Tank 615 series. So ito yung colored cartridge niya kasi may issue siya sa colored lang naman. Bali may ni-ready ako dito print out. Yan, black, cyan, magenta, yellow. Isi-xerox ko na lang siya dito para matest natin yung printout niya. Pero normally ginagawa ko is nozzle check dapat yan, printout ng nozzle check. Xerox lang natin to colored. Bali papakita ko sa inyo ngayon yung printout niya, yung pinaka issue niya. Copying pa siya. So magtatanong doon sa printed head natin na binili na cartridge is sa Shopee natin siya in order. Around 1.3 yung price niya. Tapos nakuha natin siya ng 1,189. Yung ano lang yan, colored. So yung black din is ganun din yung price niya, mga 1.3. Yan yung issue niya. So nag-scan tayo ng black, cyan, magenta, tsaka yung yellow. Wala na siyang print out sa colored. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung cartridge nito, palitan natin. Pagtanggal nito, ito lang naman yan. Tapos pagpalit ng ink, ganito lang naman yan. May designated cartridge ink siya dyan na nilalagay, hindi yung may nguso, yung may ano yan, parang may rubber para hindi matapon. Shake na muna natin to para tumuloy doon sa cartridge niya yung ano. So ito pang kanyang ano ngayon, kasi hindi siya sumisenter pag inopen mo tong ano. Yung ibang printer, yung mga dating cartridge na printer, hindi continuous ink. Mga HP din yun. Pag ginanon mo, dapat magsisinter yung printed head niya. So titignan ko muna kung paano gagawin dyan para mag-sinter siya. Kasi dapat pag inopen mo to,
magsisenter yan. So siguro bigyan ko ng oras lang, baka i-center niya yan maya maya pag na-detect na nung sensor niya na inopen yung cartridge niya na cover. So waiting tayo siya dito. Yung mga settings or video share niya, ito, pindutin nyo lang tong question mark, tapos how to video, select nyo yan, tapos fill the tank ink, meron dyan, load paper, load small media or photo paper, tsaka load original in the document feeder, load original on the scanner glass, replace printed head, close the cartridge latch, align the printed head. So ang gagawin natin is replace. Ito yung video dyan, papakita niya dyan kung paano i-replace. Liwanag na lang. Yan ang gagawin. So bali yan yung gagawin natin. Yan yung kinaganda ng HP na to. So pero kung tatanungin ako, HP or Epson, sa Epson brand ako. Mas friendly user siya. Ito kasi medyo masilan to, wala tong sariling installer, kailangan mag-download ka muna. Nagkakaroon kami ng issue nito sa complete ng mga installer niya, yung sa .NET. Tsaka may mga recommended siya, settings. And sa alignment, ganun naman sa alignment. So ang issue niya ngayon ay hindi sumisenter yung kanyang cartridge pa dito. Gawan natin ng paraan. Naghintay na tayo ng matagal, so gawa natin to ng paraan. Try nating patayin muna, tapos i-on natin kung isi-center niya yung cartridge. Kasi dapat talaga isi-center niya dito, kasi andito yung tanggalan na yung black and colored. So kanina ko pa din to, doon nakapwesto to sa HR department. Ginanito ko din, hindi niya sinisenter talaga, kaya pinull out ko na lang. At the same time magawa natin ng video at ma-share natin doon sa mga newbie or sa mga may HP Smart Tank 615 kung paano ang diskarte natin. Kasi ayaw niya talaga i-center. So yun, on and off natin ngayon. Siguro cut ko muna ang video para hindi yung mahaba. So ayan, nag-move na yung kanyang naka-printed head sa ginawa nating on and off. Sana mag-center siya. Gumalaw na siya eh. Hindi pa rin siya nag-center. Nag-ano siya, the cover or door must be closed to continue. Check that the is complicated close. Notice to avoid damage to the cartridge, keep the door closed whenever possible. Eh kailangan nga nating i-replace. Mag-center ka na, kailangan ka namin i-replace eh. Center. Ayan yung mag-center. Di rin siya basta-basta pwedeng atakin. So restart shutdown ulit natin. Tapos gamitan na natin ng force to. Pag nag-move siya, harangan natin para ano siya sa center. Yun nga lang ang negative side nun, yung gear niya baka or yung belt maputol.
So gawan natin ng gentle lang, dahan-dahan lang. Pag nag-move na siya, i-ano natin, dahan-dahanan, pigilan natin. Pag malakas yung pag-move niya, bitawan natin, baka maputol yung belt at saka yung gear, pagkaroon ng bungi. Wala talaga, ayaw niya talaga moves ng hindi on and off eh. So kailangan talaga natin siya gamitan ng pinagbabawal na technique na, kasi yan, ganyan, hindi na siya nagsisenter eh. Normally dapat mag-center siya kasi naka-open yung door cartridges cover niya or printed head cover niya. Gawin natin, harangan natin dito ng kamay. Okay naman yung sensor niya kasi nadidetect nga niya na nakabukas siya eh. Ayan. Lagyan natin. So hindi naman masyado talagang malakas yung pagtulak niya. So hawakan ko muna ngayon. Yan. I-hide natin. Tapos hawakan ulit natin. Tapos patikan lang na. Sa pagtanggal nito, ganito lang naman yung tanggalin. Yan. Yung arrow na yun, pipindutin mo lang. Tapos panoorin mo yung video dito, yung sa kanina na may question mark. Madali lang to palitan kasi ang kailangan lang talaga mag-center dyan, para yan makita natin at madali matulak dito. Kasi pag dito banda, hindi yan maano kasi andito talaga yung pinaka ng cartridge eh. So yan, pinersa na natin, pinigilan natin siya para mapalitan lang. Ito papalitan natin, cartridge na colored, medyo barado na nga kasi ang tendency nito kasi sa amin dito, galing to ng admin tapos napunta ng logistic, hindi ginagamit yung colored masyado sa admin kaya nagbabara, tapos natambay pa dito sa amin to. Tapos nag-request yung HR ng printer, binigay namin to. Sabi namin may condition, makakapag-print ka pero lang black. So ito yung ating tatanggalin, ito yung bago. Tatanggalin natin yung tip na yan, tapos itong takip dito. So pagtanggal ng tip, lang naman, ganyan lang. Tapos itong cover dito, yung cover na yan. So yan, ganitohin lang natin to. Para ka lang yung sinungunang printer na nagpapalit din ng cartridge din, hindi pa mga continuous ink. Yan, tumunog kasi kailangan yun ma-lock doon, kaya tumutunog. Tapos ito, pinaka-lock niya. Yan. Kasi yung hose ng ating continuous ink, ito, yung ink niyan, andun doon, yung pinakatas na yun. Ayun, malabo. Andyan dyan. So kailangan na natin to itulak para yan. Tapos i-cover na natin to. So dun sa mga bagong user nito o tamang user lang, huwag nyo gagayahin yung ginawa ko kasi pinigilan ko yung cartridge niya. Pero hindi naman malakas yung tulak niya. Ginawa ko, in-off ko muna, tapos in-on ko, tsaka nag-move yun. Pero hindi, ayaw niya talaga mag-center, kaya pinigilan natin siya sa gitna. So ayan, magpe-print out tayo ulit. Wala kasi ditong check natin yung printed head, meron nozzle check, power management, network, bluetooth, tsaka printed
Printer code claim. Code. Genuine HP cartridge install. So, lumabas yung na-detect niya na nag-install tayo. Goods naman yung sensor niya kasi updated agad, na-detect niya agad. Load plain white paper in 3. Then touch OK to start align. Yun. So, printing the line page. Hawakan natin siya. Nagpo-print na siya. Medyo masilan din talaga tong HP na to eh. Kaya karamihan ng printer namin dito Epson, ayan. Bukod sa friendly user, madali siya i-install kasi may sarili siyang installer. Ito kailangan mo pang i-download yung installer, tsaka kailangan mo pa ng Google account or Gmail account para dun sa scanner niya. So ayan, nag-print na siya ng alignment. At saka may colored na siya. Nakikita ako na may colored na. So ganun lang kadali no pag-install nun. Kung sana nagsisenter yung kung nagsisenter yung ating cartridge, printed head at cartridge agad. Kaya lang ang nagiging issue, hindi siya nagsisenter eh. So, scan natin dito. Nasa alignment pa rin tayo. Mamaya yung ready natin diyang print out ng colored in black. Ganito talaga to pag nagbago ka ng cartridge. Kahit yung mga sinungunang printer din, ganun din. Try alignment the printer again. Touch the scan to scan alignment. Touch print to reprint and scan a new alignment. Print. Normal lang to na mag-print tayo ng alignment para ma-setting up niya yung printed head or ma-align yung ating printout at gumanda yung output ng printout niya. So medyo mahaba na yung video natin. Kailangan ko sa inyo mapakita yung scan ko dito na may colored, yung kagaya nung kanina, kasi ito yung previous niya, wala siyang cyan, magenta, tsaka yung blue. Kaya kailangan ko ma-prove sa inyo na okay na dapat. So abang-abang na lang. Di bali mahaba, basta may matutunan kayo or may makuha kayong idea just in case mangyari sa inyo to. And thank you pala dun sa ating mga new subscribers. Almost 2,100 plus na tayo. Salamat din dun sa mga nagsusuporta, tsaka dun sa mga nagchat-chat sa akin. Mag-chat lang kayo kung may katanungan kayo regarding sa ating mga video lang para masagot ko ka din kayo. So pag regarding sa ating video, madali lang sagutin kasi siyempre yun yung ginawa talaga natin. So kailangan ko talaga mapakita yung printout. Dito na tayo sa proceed na tayo sa copy para makita nyo na yung colored. Kasi mahaba na masyado video natin. So, yung series nito is mayroong 610, 615 yan. Maraming series tong HP Smart Tank 615.
So ayan, black. Tignan natin kung meron na. Ayan, kunting ano na lang to, adjust na lang. Kasi siyempre yung laman nun, wala pang ano to, wala pang ink yung pinaka print head nya. So kunting adjustment na lang yan. Isa pa. At least meron na kaysa yung kanina. Yung kanina as in blank talaga o yung colored. Pero ito, pag nalagyan na yung printed head nya, yung pinaka cartridge, kasi galing dito yung ink, ibubuhos pa niya dun papunta dun sa printed head na pinalitan natin kasi empty pa yun. Bawal lagyan yun sa stock kasi matutuyuan din. Kaya ito, medyo may output na siya. Ayan na. So hanggang dito na lang ang video natin kasi masyadong mahaba na mga kadabs, and thank you for watching. Salamat sa mga new subscriber.